Ngayon po ay gagawa tayo ng damit ng aso. Napakabilis lang pong gumawa ng damit ng aso. Maganda rin po itong pagkakitaan kung kayo po ay mayroong mga ritaso, yung maliliit na pinagtabasan. Pwede nyo pong gawing damit ng aso at ito po ay mabenta ngayon. Yan. Mula po sa mga ritaso, gagawa po tayo ng damit ng aso. Kung ang inyo pong gagawin ay para sa mga small breed, pwede po kayong makagawa ng damit gamit lamang yung maliliit na mga pinagtabasan. Pwede nyo pong hingin sa mga nagtatahi, o kaya kung gusto nyo naman bumili kayo ng tela, kalating yarda, okay na po yun, makakagawa na po kayo ng damit ng aso. Siyempre gagawa muna po kayo ng pattern. Ako meron na po akong pattern na ginawa, at yan lang ginagawa kong base para sa paggawa ng iba't ibang mga design ng damit ng aso. Gagawa na lang po kayo ng kung anong gusto nyong design. Yan pong pattern na yan ay para sa sando, pero ang gagawin ko po ngayon ay bestida ng aso. Ayan, gumawa po ako ng pinakang laylayan. Ang sukat po niyan ay mga 6 inches lang po yung haba niya. Maliit, para sa maliit na aso lang po kasi ang gagawin ko para po dun sa aking maliit na Shih Tzu, kaya maliliit lang na ritaso yung aking kailangan. Yan, gumawa po akong 2 piraso para sa laylayan, at syempre yung ating back o yung part sa bandang likod, yung maliit na yan yung sa bandang dibdib. At yung ibang mga ritaso na yan, yung mga maliliit, pwede nyong gawing ribbon. Itong maliliit na mahaba, pang piping yun. Yan, umpisa na natin paggagawa ng damit. Syempre kailangang datigin mo muna yung harap at likod. At kapag nadating na natin yung harap at likod, maglagay na tayo ng piping or yung tinatawag na apuros. Siyempre, depende na rin yan sa inyo kung anong design ang gusto nyo. Mas maganda kasi kung lalagyan natin ng mga burluloy or yung mga lace yung ating ginagawang damit para mas attractive tingnan. Kaya gumawa ako ng ruffles para siyang ilalagay ko sa leeg at saka sa yung pinakang armhole niya para magandang tingnan yung gagawin kong damit. Yay! Mula din sa ritaso na ang sukat niyan ay 1.5 inch. Tapos nilagyan ko ng lupi sa gilid, tapos i-shinering ko lang para mas magandang tingnan. At siya kung ilalagay doon sa leeg or yung doon sa neckline para mas magandang tingnan yung aking ginagawang damit ng aso.
At kapag tapos mo nang lagyan ng raffles yung leeg, siyempre pag i-join mo na yung balikat para buo na yung leeg, magiging pabilog na yung inyong damit ng aso. Mabubuo na yung neckline ng inyong aso. Tapos, ang lalagyan mo naman ng raffles ay siyempre yung armhole o yung lusutan ng paa ng aso para mas magandang tingnan na mayroon ding raffles yung armhole ng inyong ginawang damit. Pwede nyo itong pagkakitaan. Madali lang naman gumawa ng damit ng aso kapag inyo itong natutunan. Sa market kasi ang isang simpleng sando lang ng aso pinakamababa mo nang mabibili yung 35 pesos at maliit lang naman yung makukonsume na tela doon. So pag na-master nyo ang paggagawa ng damit ng aso, pwede nyo pagkakitaan kasi marami na rin bumibili ngayon ng damit ng mga alaga nilang aso. Ako kasi nagsimula lang ako sa paggagawa ng damit ng aking mga alagang aso. At nung nakita nung aking mga kaibigan ng mga anak ko, or minsan nagpo-post ako sa FB na ipinost ko lang naman na may tinahi akong damit ng aso. Nagkakaroon ako ng mga orders, kaya dinutuloy-tuloy ko yung paggagawa ng mga damit ng aso at dagdag na pinagkakakitaan ko din yung paggagawa ng damit ng aso. So pag natutunan nyo gumawa ng mga dog clothes, pwede nyo itong maging source of income. At tapos na natin ang damit ng aso na aking ginawa. Ganyan lang kasimple gumawa ng damit ng aso. So, siguro sa market yan, mabibenta nyo yan. Murang-mura na kung mabibenta nyo ng 50 pesos. Kasi nakikita ko naman sa mga nagtitinda ng mga damit ng aso, 50 pataas ang mga price ng simpleng damit ng aso. So, kayo na rin ang bahala mag-price kung magkano ang naging gastos nyo sa paggagawa. Siyempre, tutubuan ninyo dahil gumamit kayo ng sinulid at kuryente at siyempre ng tela. Ayan lang guys, ganyan lang kadali. Salamat sa panonood. God bless us all. At kung bago lang kayong napadpad sa aking channel, huwag nyo naman akong kalimutang i-like kung nagustuhan nyo ang aking video for today. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe nyo po ako. At pindutin nyo po ang bell icon para notified po kayo sa lahat ng mga i-upload ko pang mga videos. Please like and share naman sa aking videos. Salamat!